Asek, so paano, ano na ho mangyayari ngayon? Unahin na muna natin itong pagbibigay ng mga diskwento. Hindi pala pantay-pantay ang pagbibigay ng diskwento. Tapos sa mga grocery store, lumabas na 60 pesos lang daw ang ibibigay na discount sa mga senior no matter how much they spent. Totoo po ba ito? Opo. Kung yung sa mga grocery store po, supermarkets and grocery stores, under the Joint Administrative Order, 5% special discount po ang dapat ibigay sa ating mga senior. Pero meron pong nakasaad doon na may limit po tayo na 1,300 every week. So kaya po lumalabas na yun nga po yung amount na sinabi ninyo. So kada linggo lang po, may limitation lang po. Paano ma'am kung si senior citizen nasa kanya ang mga apo? Okay. Bibili siya ng gatas ng anak niya. Si Mr. bibilihan niya na si Mrs. ng kanyang Pampers. Paano pag umabot? Kasi may narinig ho kanina sa radyo on my way here. Sinasabi ng isang viewer nila, ako biktima niyan. 15,000 ang nabayad ko sa grocery. Pinambili ko po ng pagkain. Mga apo ko na sa akin nakatira. 60 pesos lang ang binigay po sa akin na discount. I can sense there's something wrong here. Something is wrong in here po. Asek Nograles. Opo. Yung sabi po kasi sa ating Joint Administrative Order, yung discount po na 5% special discount, para lang po yan sa items for the personal and exclusive consumption ng ating senior citizen. So, ngayon po yung diapers at saka po yung gatas, kahit na po si senior ang nagbabayad, galing po sa pera niya, pero hindi po yan for personal and exclusive consumption ng ating Pero paano senior. kung yung mga adult diapers? May mga ganun ho may mga alam ako, bumibili ng adult diapers pang 2 lingguhan na bago sila makapag-grocery. Pero 60 pesos pa rin. Opo, nakalagay po. Opo, kasi may limit po talaga. Alam mo ma'am, siguro hindi niyo naman kasalanan, pero kailangan talagang baluktot itong batas na ito. I totally disagree. Itong batas na ito kailangan rebisahin ng Kongreso kasi hindi ako papayag na 15,000 bumili ka ng 2 bag na diaper. 15,000 pesos worth. Tapos bumili ka ng mga Ensure, yung mga ininom na matatanda. Sa mga matatanda. Tapos 60 pesos pa rin. Ay sus. Pag ako naging senior ma'am, ginanon ako. Ihahampas ko yung diaper, ihahampas ko palaklak ko sa tahera yung gatas na yan. Diyos ko po naman, yung batas na yan, bulok. Opo, yung geriatric diapers, kasama po yan, nakasaad po as prime commodities, pero po yung Ensure, halimbawang ganyan, itingnan, hindi po kasi siya, yung coverage po talaga ay basic necessities and prime commodities. Kaya nga ma'am, what I'm saying, will you agree with me na it's high time we have to go back and review this law, Asek Nograles, because it is not working anymore. Siguro marami ho tayo mga mahihirap na kababayan ng mga senior citizen cannot afford. Alam niyo ba magkano ang pension sa SSS? 2,000. Kakayanin ba yung 2,000 pakainin sila mag-asawa? Jesus Mariosep. Di po ba? Opo. Actually, pero hindi ho ninyo kasalanan yan. 2,000. Opo, 2010 pa po siya, 2010 pa po siya. So talaga po, tama po kayo, sir. Pwede po natin obsolete siyang na yung batas. Obsolete. Bulok. Hindi mga ganda. Hindi pala applicable dan yung 20 and plus 12% VAT? Wala. Hindi po. Sa grocery, wala. Yung 20% po at saka yung 12% po for ano po yan, mga restaurants, medicines. Ito po sa basic necessities and prime commodities. Special 5% lang po. Special 5%, hindi lalagpas sa 1,000 sa isang linggo. Tama ba? Hindi lalampas po sa 1,300 kada linggo. So, per week. ngayong linggo, 1,300. Next week po, 1,300. Maliit lang masyado kung ayusin Alam mo, ma'am, marami tayong mga senior citizen na sinusustentuhan ng anak nila. Paano magkakasya? Bibigyan ng 10,000, 5,000 kada buwan. Paano pagkakasyahin yung 5%? Well, hindi naman kasalanan ng DTI. Ang siguro talaga, mabuti namulat tayo, maraming reklamo ang nakarating kay House Speaker Romualdez, kaya niya pinaimbestigahan because of this coffee shop. I guess it was a blessing in disguise. Anyway, Asek Amanda Nograles, salamat po. Siguro
maghahanap tayo ng mga kausap po natin sa Kongreso dyan at itong mga senior citizen group because hindi ho mukhang mali ho eh. Mali talaga. Pagkain, 5% lang. Oh. Yung mga, siyempre, mag-grocery matatanda, yung mga mag-asawa, di ba? Importante yung gatas at saka yung mga pampers na yan. Oh. Exactly. Oh, mga vitamin. Anyway, ma'am, maraming salamat po. Asik Amanda Nograles ng DTI. Good morning po. Good morning po. Thank you po. Nasa linya na. Pantay-pantay dapat yan. Oo, Anyway. nasa linya na si United Senior Citizen Party List Congresswoman Milagros Magsaysay. Kong Mila, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live tayo nationwide sa PTV channel at Radyo Pilipinas. Good morning, Kong Mila Good morning. Magsaysay. Good morning, Kong Irwin at Aljo. Aljo. Good morning. Good morning At sa po. lahat ng nakikinig, good morning. Ma'am, ngayon nablaman namin sa grocery pala, 5% lang ay bibigay. 60 Yes, pesos. at hindi pa lahat ng grocery Nako, nagbibigay. Ilan lang pala yan. Hahanapan ka pa ng booklet kung ano-anong hahanapin. Ma'am. Magbabawas lang sila ng 65 pesos. Kasi 5% ng 1,300. Maski 10,000, yung grocery mo, basta yung 65 pesos ibibigay sa iyo. Pero hindi pa lahat nagbibigay kasi hahanapan ka ng kung ano-ano. Ma'am, here, do you Yes. think it's high time na kailangan nating magtulungan tayo, reviewin natin Yes. itong batas na ito because obsolete na ho ito. I'm sure hindi pa Obsolete kayo na, tama. hindi pa kayo senior citizen nung naipasa ito. Ngayon senior na kayo. Kailangan nating reviewin itong putragis na batas na ito. Tama yun, Erwin. Talaga. Kasi obsolete na yung batas. Natawa tuloy si Comila. Totoo naman ma'am, di po ba? Nanay ko senior Yes. citizen. May mga kuya ko na senior citizen. Paano Senior parang citizen. may mga alam ho ako ayaw nilang ilabas ang kanilang senior citizen ID kasi pag binigay na rin sa cashier, parang nakataas pa ang kilay na cashier, Nakasimangot. parang perwisyo pa yung senior citizen dahil bibigyan ng discount. Yan na naman to. mga Totoo. ganun. Oh. At ang nag-aanong ko, bakit ka pa hahanapan ng booklet? Fix naman na naibibigay sa iyo yung 65 pesos. Ano pa, Aha. O booklet? di sabihin mo na lang, wag na lang. Kung ang dami mong hinahanap, di sabihin mo na lang gano'n. At saka ang senior citizen, ma'am, madali na Oo. makalimot. Paano kung hindi dalang booklet? Kawawa naman. Yun na nga. Oh. That's it. Oo. Para saan daw yung booklet? Titingnan ko talagang senior ka na? O, ano ba ito? Doon Hindi, nakalagay. hindi kasi meron ka ng ID card eh. Yung Ah, okay. booklet, kung ano yung mga binibili mo, kung ano yung mga kailangan mo, ganon. Hindi na. Kaya, Oh. pwede ba Erwin, palis natin yung booklet na Tanggalin yan na at yan. yun ang konsumisyon. Konsumisyon ng mga Mag-usap tayo sa senior Lunes. citizen. Mag-usap tayo sa Yes, Lunes yes. kung Mila at Oo. magtulungan tayo para isampa natin itong resolution na ito, alisin ang booklet Tama. at reviewin na itong batas sa senior citizen, Batas. ma'am. Opo, Yes, kulang marami ng nakukulangan ano. ho ako 5% sa Totoo. grocery. Diyos ko po, pineapple bayan. Personal consumption, Oh. katulad din dapat yan. na hindi lang Opo. 5% sa grocery. Oh. 5% ng 1,300. Yun lang ang allowed na mabigyan ng discount. Kaya pala, sa 1,003 magbe-base ang 5% per week. 65 pesos. Sus, 65 pesos. 65 may kawawa. mabibili So ka pa ba? kahit na mag-grocery si Lolo at Lola 50,000. at dumalaw ang kanilang apo o sila ang Oh. babysitter ng apo nila, Yes. 65 pesos lang kada linggo. 65 pesos. Kung sila mag-asawa, so 130. Hindi, isa lang ang magagamit mo. Wala pa rin. Wala kwenta. Wala talagang kwenta. Kung wala nila, na to. Wala walang talaga. kwenta. Itapon sa Wala. basura yan. Kailangan na natin reviewin yung batas na yan dahil malapit na ako mag-senior, mga 10 taon na lang. Ako din, marapit na rin. Naganda na rin ako, ma'am. Totoo. Diyos ko po. Bida ginoon ko. Wala na ko kontra dyan, ha? Oh. Anyway, kung nila talagang nakakadismaya po ito, natatawa na lang ho tayo, pero nakakainis. So, mabuti na lang, namulat ang mata natin, siguro through Speaker Romualdez, may mga Oh. nagsumbong Yes, sa kanya dahil talaga. dito sa coffee Malaking shop na ito. pasasalamat. Dito natin nabuksan at napag-uusapan ngayon itong Napag-uusapan. kawawa at kalunos-lunos na experience ng mga senior citizen natin. Mga senior. Kong Mila. Tama. Tama. Oo. So siguro Tama po, yun. so you agree with me na it's high time, balikan na ho natin itong batas na ito at reviewin, Kong Mila. Yes, yung 9994. Talagang medyo marami na rin tayong dapat Yan. baguhin doon. Tama. Oo. At saka yung promo na sinasabi, Oh. kung wala silang permit from DTI. DTI na magpro-promo sila, covered tayo ng
discount. Covered ng discount ang senior citizen. Lahat din na lang po sana yan, ma'am. Oo. Hotel, restaurant, and grocery. Lahat. Oo. Lahat, 20 lahat. and 12%. Oh, sama naman. Kasi ang madalas mag-promo-promo ang hotel. Pero kung wala daw silang permit sa DTI, ay hindi covered ng dapat may 20% discount and 12% VAT exemption. Lahat na to, ma'am. Toll, gas, ano pa ba, airplane ticket. Yung airplane, ma'am, mayroon bang discount na senior citizen? Domestic meron. domestic. International, ma'am. Wala. Kung dadalawin ni lolo o ni lola o ni tatay ni nanay yung kanyang anak na nag-migrate sa Australia, hindi siya pwedeng magbigyan ng discount? Hindi. Hindi. Ano lang. Hesnas, barabas na batas na yan. Batas na yan, ma'am. Walang kakwenta-kwenta. Bulok na batas. Ako na nagsasabi ko, Mila. Bulok! Yes, domestic lang. Ay, namimili pa, domestic lang. Hindi, kasi marami na mga senior na yung mga anak nila, di ba? Nag-migrate sa Amerika, sa Australia, sa Singapore, nakapangasawa doon. Alang-alang, hindi niya nadalawin yung kanyang anak doon. O sabihin ng anak, Mama, punta ka dito, tulungan mo ako mag-alaga nitong baby, turuan mo ako paano bang ganito, paliguan tong baby. Walang discount Kong Mila? Walang international. Kung meron man, baka 65 pesos lang din. Porbida, Ginoo. Hoy! Kasi lahat na. 65 pesos na nga lang sa grocery. Marami pang grocery na hindi ino-honor. Mahilig sa 65. Bagsak na bagsak ang grado. 65. Anyway, Kong Mila, sige po. Sa Monday, promise I'll see you po in your office and let's talk about this we'll po. sit down. It's high time na po na baguhin na natin. Alam mo, narinig ko na attorney ikaw nung mag-interview tayo, I think few months ago, yung sinasabi mo na kahit na may discount, may promo, dapat mabigyan pa rin ng discount. Pero may mga hotel na hindi. Hindi pa rin talaga nagbibigyan ng discount at mapapahiya na lang yung senior citizen o PWD. Yun nga ang nangyayari. No? Yun na nga ang nangyayari dyan. Kaya dapat maging mahigpit din itong DTI. Dapat pinagsasabihan nila yung mga hotel establishments na yan at lahat ng mga establishments na nagpo-promo na kapag ang promo nila ay walang approval ng DTI, ang mga senior citizens at PWDs ay entitled pa rin doon sa sinasabi lang promo rate na yan. Tama. At dapat malaman ng mga establishments na kapag sila ay nag-launch ng promo na walang permit sa DTI, yan ay criminal case. Criminal. At maaari silang managot at magmulta at mabilanggo yung Pangulo o General Manager ng nasabing establishment na nag-launch ng promo na walang approval ng DTI. Alam mo, attorney, isa pang napansin ko and we just found out na 5% lang palang ibinibigay. Tapos, 1,300 per week palang ang limit ng grocery ng mga senior. Paano yung mga senior attorney na nakatira sa kanilang apo nila sila nagbe-babysit? Siyempre, they have to buy a lot of stuff. And then, 65 pesos lang. Alam mo, attorney, kung sino man nagpasa ng batas na ito, iniisip kasi baka mga magbudol-budol ito mga senior citizen. Kaya nililimitahan nila. Nakakainis nakakabwisit, attorney. Oo, yan ay isang insulto yan kapag gano'n ang iniisip nila. Dahil kung sakaling may mga umaabuso sa ganyang mga patakaran ng senior citizen, ang remedy ng mga establishments ay not to limit the rights, but to run after the violators, di ba? Tama. Pagkakasala ang iba, huwag din yung isasama yung mga hindi nagkakasala. Opo. Sapagkat wala kaming kinalaman doon sa mga umaabuso. Sa ilalim naman ng batas, ang mga establishments, meron din naman silang karapatan na maghain ng reklamo laban sa mga senior citizens o PWDs na umaabuso sa kanilang mga karapatan. At tama kayo, dapat mabago yung batas na yan kasi matagal na yan noong una, mga siguro yung piso pwede na sa isang ancient na, kape. ancient ngayon. Oo, tama ka, ancient na yan. Alam mo, Attorney Romy Mac, may plano kami ni Congresswoman Milagros Magsaysay ng United Senior Citizens Party List na reviewin itong batas, isang panukala po in aid of legislation. Kayo po ang una namin kukuning resource person para ho dito, para ma-explica. Isang malaking karangalan, Congressman, at ako'y nakahandang magbigay sa inyo ng mga experiences natin dyan. Katulad kahapon nga, tinawag ako ng Committee on Ways and Means. At doon nagbigay tayo ng ating mga views and opinions at saka mga comments kaugnay ng ating mga naging karanasan sa paglabag sa karapatan ng mga senior citizens.